Yan yung low, high beam. Lakas oh, low. O diba? Malakas naman din yung Himalaya, no? Mabilis din. Konti lang difference dun sa kwan. Siguro sa mga expressway na talaga na ano, yung high speed na, I mean yung long ano, straight na road, medyo mabibitin ka. Pero hindi naman lagi yun ang case. So okay na to. Nakatawa mo lang, okay siya oh. Okay din gamitin ng Himalayan. Sarap. Ito pala guys yung gamit kong LED light dito. So nakita nyo naman sobrang liwanag. So yan, sa Himalayan 411cc natin, Royal Enfield. Yan guys, ilalagay ko sa description yung ano, yung link sa Shopee. So 2 piraso na yan guys oh. Ito yan. Parang piraso na yan oh. Yan yung pinagkaiba nila. So pareho silang H4. So fit na fit yan guys oh. Medyo mataba lang to, kaya medyo mataba lang tong LED, itong kan na to, parang housing. Pero the rest fit na fit. I-stretch nyo lang yung rubber. I-stretch nyo lang yung rubber kasi medyo ito yung bilog niya mas mataba na to. Pero yun lang. Sobrang dali lang, plug and play lang siya. So dahil mas mahaba siya ng konti, ito mas mahaba ng konti, kailangan yung naging fitting nung pangko ng headlight. So i-remove nyo lang tong screw na to guys, Phillips screw. Isa, then dalawa, remove nyo lang yan, then mapupul nyo na to. Ayan, fitting yan. So dahil medyo mahaba siya ng konti guys, may tumutukod na siya sa likod. So gagawin nyo lang, i-push nyo lang to, and then tornilyo nyo to, and then bubuka dito sa taas yan. Ngayon sa kabila, i-push nyo ulit, i-push nyo lang, saka i-tornilyo nyo ulit. Makita nyo medyo may allowance siyang konti, hindi na talaga fitting, pero hindi naman ganong problema yan. So at least masaya ka na, maliwanag yung headlight mo sa gabi. So nakita niyo naman. So yun lang guys yan. So share ko lang sa inyo para ano, kung trip nyo rin palitan ng LED light yung headlight nyo, yun. Yo, what's up guys? I-test natin itong bagong Himalayan 411 natin, 400cc na rugged classic look. Pinalitan natin ng LED na LED. Testingin natin. Alright, sakto, medyo umuambon. Matetest natin yan. Yan, sakto umaambon. Matest natin yung ilaw niya. Ayan, lakas din siya oh. Ano mga gar?
Ride na gar. Ulan lang yung gar. Night ride tayo sa ulan. Ambon lang naman to. Tayo sa tropa. Bubudol natin silang mag-Himalayan. Ayun, lakas din oh. Ayun, low yan. Yun natin mamaya high. So sir, traffic lang. Mamaya patay natin. Pag traffic tapos may nakatabi kang ganitong may sound system, oh, 'di ba? Ayos. Hindi ka maiinip. Oh. Ay si Kuya, di-deliver yata ang gasol to. Oh. May sounds. Yung sounds niya, oh, andun. Full tank tayo. Semi pala. Semi full tank. Yung may ganitong maambong konti, okay lang matraffic, hindi mainit. Pero ang daling ang dalin nitong Himalayan kahit medyo mabigat kasi flat footed ka, oh. Yan, oh. Talagang dapat yung paa mo kaliwat kanan. Baluktot yung paa ko, hindi siya flat footed talaga ako. I'm 5'7", 5'6 and a half. Stock. Tapos nakatkat yung upuan nito kasi yung dating may owner nito medyo makaliitan, kaya kinatkat. Pero it's a 2K Odo only, oh. Good as new. So yan, testingin natin. So para okay yung LED light nya, laki na improvement, ha. Wap, nagulat. Gulat. Pag maulan, ingat-ingat lang. Maganda ang pag traffic. Yung dala mong motor is is alam mo talagang apak na apak mo yung kalsada. Hindi ka kampante ka, kumbaga. Kampante ka pag ganyan, flat footed yung paa mo. So ambon lang naman yan, ambon. So fair yan. Medyo lumiliwanag ng kalangitan kaya hindi na tayo nagkapote, pero in case may kapote tayo. Alam nyo, nakakamiss din tong Himalaya na to, eh. As a previous owner ng mga modern adventure bikes, KTM, Boots, modern bikes, magasarap siyang gamitin. Like ganito, traffic, maulan. Yung gustong-gusto ko dito yung panel, eh. Yung iba gustong-gusto yung TFT, diba? Yung display, TFT display. Ito para classic, pero pagka modern din, eh. Yung nakakamiss din, kumbaga.
So hindi pa ako nakahawak ng mga classic rugged bike o scrambler, oh. So parang natutuwa na rin ako dito. I mean, gusto ko na rin siya. Sabi ko nga, itong yung ano, itong Himalayan adventure bike nila. Ito, tingnan natin yung kanya. Okay, sa gulong. Naka dual sports na gulong to eh. So makapit. Sa pinakagusto ko dito, parang napaka-komportable ko. Confident akong gamitin siya kasi alam kong flat-footed ako. Ababa eh. Kita nyo, nakaahit pa yung upuan. Liliko siya. So gamitin. So yung about nga pala sa LED light na kinabit natin is tig pa 500 lang yun eh. Pero dalawa binili ko 950 ba? Ganoon. So Oxy to yata. Send ano, papakita ko yung ano picture saka link, send lagay ko sa description. Okay siya. Ayan oh, lakas niya eh. Compared sa stock talaga. May edge talaga. Iba talaga ang LED. Talaga maliwanag. Yung range niya masakop. Yung halogen kasing stock nito, di ba? Alam niyo naman pag halogen, so medyo nakakailaw pero ano lang is yung lawak nung konti lang eh, parang puput ano lang, konti lang talaga. Parang isang dakot. So dito okay, ayun oh, kita niyo ang lakas oh. Lakas yan oh. Mailaw pa ah. Tutuwa na talaga ako sa Himalayan na to. 411 Himalayan 2021 model. So 2K Odo pa lang siya nakuha natin. Tutuwa akong gamitin to. In fairness malakas yung ano yan, kahit single disc brake lang siya sa harapan malakas yung stopping power niya. Ang taas talaga ng ano niya. Ang lakas ng power niya sa likod. Si ate oh. Lady Rider. What is that? A Vespa. Naka-Vespa si ate. Ang ganda ng Vespa niya, formado Slaya Vespa, yeah. Ang lakas ng ano to, ng preno niya sa likod. In fairness compare sa KTM 790 ko sa may iba kong nagamit Ito yung kahit single disc brake lang siya sa unahan, malakas yung stopping power niya. Natutuwa na ako sa Himalayan na to, sarap gamitan. 411 Himalayan 2021 model. Okay naman siya pag hinato mo. Easy lang din i-pick up yung 100 Hindi ko lang gets bakit sinasabi nilang ano. Gusto ko talaga yung ano ito, yung display nito sa unahan.
analog and the same time ano eh, parang modern na rin eh. Lakas na rin siya, oh, tama 100 agad oh. cc power pa rin siya. Promise na i-enjoy ko na itong Himalayan na to. Pero sana makapag-schedule na tayo ng long ride. Oh, pasok pa tayo. Alright, di tayo beating the right.